May tanong si Dexter Maris Maglalang. Uy, paborito ng sekretarya ko tong si Sir Dexter, no? Malaki rin po ba ang kita sa water refilling station? Sa tanong niya, kailangan ko ng calculator. Siyempre, kailangan ko ng calculator dyan. Para kayo na magsasabi kung malaki ba ang kita sa water refilling station business. Okay, i-elaborate ko lang. Sa water refilling station business natin, guys, malaki ba ang kita? Siyempre, depende po yan sa inyong goal at mindset ninyo. Ano ba yung sinasabi ko na yun? Ang ibig sabihin, depende po yan sa kota ninyo, sa gusto nyong makamit. Kasi ang water refilling station business or ang water business na meron sa Pilipinas is unlimited po ang market. So pag sinabing unlimited, alam mo na kung magkano ang kitaan, di ba? Maganda ang kita. Kung sinasabing malaki pero maganda ang kita. Okay. Now, kung mag-open ka ng water refilling station, ang gawin nyo guys, ganito. Magtakda kayo ng kaya nyong ibenta. Kumbaga, kailangan may goal kayo. Sa lahat naman ng business, dapat may goal. During my time na nag-start ako ng water refilling station, ang goal ko, for example, first month ko, ang gusto ko ma-maintain yung 1,000 pesos everyday sales yun. Gusto ko yun ang ma-maintain. The second month ko, ang goal ko naman is gusto ko ma-maintain yung sales na 2,000 pesos. Maintain yun. Everyday yun. At ang third month ko, gusto ko 3,000 pesos. Everyday. Fourth day ko, 4,000 pesos. Ay, month yan. Per month yan. So, ibig sabihin yan, kung abot ka ng 6 months operation at gano'n ang mindset mo, kaya mo palang i-maintain yung 6,000 pesos everyday. Okay, ganito yan. Paano computein? Calculator. Labas si calculator. Ang presyo po ng tubig namin, 35 pesos. Marahil sa iba, mura. Marahil sa iba ay mahal. Ito, pero sa totoo lang, nung time namin, ang operation namin ay umaabot kami ng 60 pesos. That's our old times. Pero ngayon, 35 pesos ang tubig. Yan po yung masasabi ko na reasonable price. Pero may mga nagbebenta po ng 20 at 25. In 35, siguro baguhin na lang natin. Gawin natin conservative computation. Gawin natin makatotohanan. 25 pesos po per container. Ngayon, kung ang target goal mo, multiply into 100 pieces, that's 2,500 per day. So yung 2,500 mo sa isang araw, I guess kung ikaw ay simpleng empleyado, hindi mo yan kikitain. 2,500 yan di ba? 100 pa lang ang pinag-uusapan natin. To give you an idea, ang tubigan ko po ay umaabot kami ng 700 bottles every day. Okay, ganito po yan. Yung 25 pesos mo, i-multiply mo, 700 ang binanggit ko kanina, 700 per container ako. 17,500 pesos. Nako, BIR check. Sa isang water refilling station, 17,500 pesos ang pwedeng kitain kung 700 bottles ang kaya mong ibenta. And some of my customers, kayang-kaya nilang gawin yan. Alam nyo na yun, kung mapapanood to ng mga customers ko, kilala nyo na kung sino kayo. Nakakabenta kayo niyan, no? Huwag kayo magdi-deny. So sa isang araw yan, 700 multiply 25, 17.5. Kayo na magtuos kung malaki ba ang kinikita o maliit. Kayo na magsasabi nun. Aba, kung normal kang empleyado, kikita ka ba ng 17,500 pesos in a day, di ba? How much ang profit at ilang percent po ang sales? Yan. Sige, gawin natin ganito. 17,500. Ito, paluging compute. Paluging compute pa to, ha. Tanggalin mo yung kalahati. Malaki pa rin. To give you an idea, magkano ang puhunan? Laman nito. Hindi kasama yung lalagyan. Magkano ang puhunan sa laman nito? Ang puhunan po ay umaabot lamang po ng 2 piso. 2 pesos lang laman. Oh, diba? Kung naka-deep well ka, ang puhunan mo dyan around 1 pesos and 50 centavos. Ngayon, makukompute mo na magkano ang kinita. So, yung sinabi kong kalahati, sobra-sobra naman yung niles ko. Meron akong ginawang feasibility study na ginawa ang computation yan. Nasa YouTube channel ko, nandun yun. So, search na lang Alfred Watermax Water Refilling Station Feasibility Study. Every time you search on YouTube, just put the Alfred Watermax para hindi po kayo maligaw sa mga informations na gusto nyong malaman. So, ganun lang, kadali, computein yan. Kung ako tatanungin nyo, malaki ba ang kita? I could say sa aming mga normal people, malaki na yon. Pero syempre, sa mga milyonaryo, sa mga bilyonaryo, maliit yun. Kasi, kado lang yan, di ba? 17,500 per day lang yun. Pero sa mga nagsisimula, it's a very good start.